Kung tayo ay maglilingkod at kikilala sa Diyos, mayroon pong lugar o jurisdiction kung saan natin mapaglilingkuran ng Diyos. Hindi po pumapayag ang Diyos na kahit saan natin siya kalad ka rin, gaya ng ginagawa ng ibang mga umano ay nananampalataya sa Diyos. Ika ako nandoon, basta naglilingkod ako sa Diyos, pwede na. Nakita po nating maayos sa Biblia nung nakaraang linggo na hindi po pumapayag ang Diyos na kahit saan ka nandoon. Sabi ng Biblia, kung saan ang dako na pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos, na paglalagyan niya ng kanyang pangalan, doon kayo paroroon, doon niyo siya hahanapin. Yun po ang nakasulat na disiplina sa Biblia. At sa Bagong Tipan, meron po sinabi ang Panginoong Hesus na sa 12:26 ng Juan, na sabi niya, kung ang sino man tao ay Kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin ay sumunod sa akin, at kung saan ako naroroon ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kaya meron ho talagang jurisdiction kung saan ako naroon, where I am, there my disciples will be. Doon naman dapat dumuon ang aking lingkod, ang wika ng ating Panginoon. Yan po ang ating pinag-aralan nung nakaraang linggo. At nakita natin mayroon pong iglesia na sinasabi sa Biblia na doon natin dapat na paglingkuran ng Diyos. Hindi po kahit saang iglesia na itinayo ng tao. Ngayong gabi ang aking ipinangako sa inyo, ano ang mga katunayan sa Biblia na hindi kahit saan gusto na pumunta ng tao, pwede na siyang maglingkod sa Diyos. Mayroong utos ang Diyos dun sa eksaktong jurisdiction kung saan nararapat na pumunta ang tao. Kumbaga, ito po yung pagpapatuloy ng ating pinag-aralan noong nakaraan, na hindi po ang paglilingkod sa Diyos ang nasusunod yung gusto ng tao, na kung saan siya gustong pumunta, doon siya pupunta. Kailangan sumunod tayo sa paraan ng Diyos sa Biblia na nagtuturo sa atin kung saan tayo dapat maglingkod sa Kanya. Yan po ang ating pag-aaralan ngayong gabi sa tulong ng Diyos sa pamamagitan ng mga talata ng kasulatan. Gusto ko po kasing maakay kayo ang inyong way of thinking, hindi dun sa mga nakagisna na nating mga haka-haka at kuro-kuro ng mga tao. Meron po kasing paraan ng pag-iisip na itinuturo sa atin ng Biblia. Pag-iisip na nakabatay sa kasulatan. Pakinggan nyo sa 5:39 ni Juan, ganito po ang ating mababasa, mga kababayan. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Yan po isang guide para sa ating wastong pag-iisip. Ang kasulatan ang dapat na maging guide ng pag-iisip ng tao. Kasi yung isip po, mga kababayan, pag yan nawalan ng giya, kahit saan napupunta yung isip na yan Kahit ano naiisip ng isip. Pagka ang kaisipan natin hindi nabibigyan ng patnubay ng banal na kasulatan, kahit saan mapupunta ang pag-iisip natin to the extent na magkakasala pa tayo sa ating iniisip. Sa 24 ng Kawikaan, sa 9, ganito po ang nakasulat. Ang pag-iisip ng kamangmangan ay kasalanan. Nakita nyo, ang pag-iisip, niisip mo pa lang, hindi mo pa ginagawa. Ang pag-iisip ng kamangmangan ay kasalanan ng wika ng Diyos sa Biblia. Kaya tayo dapat, ang ating kaisipan guided by the scriptures. Hindi tayo libreng lahat ng gusto nating isipin maiisip natin. Ang totoo, maraming iniisip ang tao labag sa kalooban ng Diyos. At kuminsan, yung isip ng tao, napapahamak yan. Merong nasisiraan ng isip. Merong nawawalan ng isip. Meron sa relihiyon nagiging panatiko. Hindi na ginagamit ang pag-iisip para suriin kung totoo, kung hindi ang isang bagay. Ang tawag sa kanila ni San Pedro, pakinggan nyo, sa 2 Pedro 2, versikulo 12. Tatapwat ang mga ito na gaya ng mga kinapal na walang bait
na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at lipulin na nagsisialipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman. Meron mga tao walang isip na eh. Ipinanganak na talagang mga hayop, gaya ng mga kinapal na walang bait, umaalipusta sa bagay na hindi nila nalalaman. Kaya yun ang pinakamasaklap mangyari sa atin sa relihiyon. Dumating yung panahon na automatic na tayong sumasamba, nagpe-praise the Lord, kumakanta, pumapalakpak, hindi na tayo nag-iisip. Meron hong mga ganon. Kaya kahit ano na sabihin ng pastor niya, amin lang siya ng amin. Kahit palundagin siya, lulundag siya. 3 lundag, 3 itlog. Isang itlog, isang inom ng itlog, isang lundag. Dadating araw, pag pinalundag sa balon, lulundag din siya. May pruweba ho ba tayo niyan? Meron. Pinainom ni Jim Jones ng lason ng kanyang mga miyembro. Pinaniwalang hindi sila tatablan ng lason. Uminom sila sabay-sabay. 930 nang namatay sa kanila. Doon sa Guyana, sa Johnstown, patay lahat silang nagsiinom ng cyanide. 913 of them perished in a mass suicide recorded in the Guinness Book of World Records. Napaniwala ni Valentin de los Santos ang kanyang mga miyembro sa kanyang paniniwala na hindi sila tatablan ng bala. Kaya noong early 50s o late 50s, yung grupo nung Lapi ang Malaya sa Pasay, napakaraming nahilerang patay dun sa Metaf Avenue. Nakita ko ng mata ko yun. Kasi, nung sila'y lulusob ng may daladalang gulok sa mga PC pa tawag nun, paniwala nila, hindi sila tatabla ng bala lulusubin yung mga PC. Nung malapit na pinagbabaril ng PC, timbwang sila lahat patay. Dito sa Pilipinas yan. Kaya meron tao, dumadating ang oras, hindi na ho nag-iisip Sumusunod na lang blindly sa kanyang pastor. Napahamak sila. Doon sa Church of God Holy Branch sa Amerika, ito ay nalalaman ng halos buong Amerika. Church of God Holy Branch, meron silang paniwalang kahit sila'y maghawak ng ahas, paglaruan nila ang ahas, hindi sila maaano. Isang seremonya nila, nagpakawala sila ng maraming ahas, 3 ang patay agad doon sa seremonya, natuka ng ahas. Hindi sana dapat magkaganon. Kung tayo po'y nag-iisip. Kaya ang sabi ni Jesus, saliksikin ninyong mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan. Kaya po, doon ko kayo hinihikayat mag-isip mga kababayan. Huwag tayo maniwala doon sa sabi-sabi lang na kung sino-sino. Istambay sa kanto, o isang matandang walang maisip, kundi mag-isip ng kababalaghan sa isip niya, pagkatapos sinabi sa apo niya, kailangan bago ka umalis, kung may kumakain, ikutin muna ang pinggan. Huwag ka magwawali sa gabi, lalabas ang grasya. Yan, mga salit-salit, sabi na. Alam nyo, sa Biblia, ayaw ng Diyos ng ganyan 2:8 ng Tolosa. Kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. Bawal yun yung salit-saling sabi ng mga tao, mag-ingat kayo dyan, sabi. Ganon din po yung tinatalakay natin. Maraming sabi-sabi ang tao, kahit saan ka naman ikanandong, basta't naniniwala ka sa Diyos. Hindi ka gumagawa ng masama. Ligtas ka rin. Sabi naman ng Iglesia ni Kristo, ang hindi pumasok sa Iglesia ni Kristo, walang kaligtasan. Ganyan po ang paniwala. Ngayon ako, hindi ko sinasabi yun na ang hindi pumasok sa amin, walang kaligtasan. Kundi, ang sinasabi ko, ang kalooban ng Diyos, kung maglilingkod ka, meron kang dapat na puntahang jurisdiction. Sabi nga sa pasyon, sapagkat pastor kang tunay, ang wika sa pasyon, nitong mundong kabilugan, ang obehang sino paman, kung di masok sa bakuran, ay hindi mo nasasakupan. Ayan, maliwanag sa pasyon yan. Merong bakuran,
na kung hindi papasok doon ang obehang sino pa man, hindi mo nasasakupan. Ganyan po sa Biblia. Meron pa po ba tayong mga pruwebang mababasa sa Biblia na ang paglilingkod sa Diyos dapat nasa loob ng jurisdiction ng Diyos? Kasi meron wala sa jurisdiction ng Diyos ng mga tao Sa ayaw nyo't sa gusto, maniwala kahit hindi, matuwa kahit magalit sa akin. Pero mga tao hindi sakop ng Diyos Ibang nakakasakop sa kanila 26:18 ng Gawa. Pakinggan niyo. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw, mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Meron nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas Ayaw nyo't gusto. Yung mga nangre-rape ng anak, nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas yun. Yung babaeng kumakaliwa, yung pagwala ang asawa ay nakikipaglampungan sa ibang lalaki. Bawa, nasa Saudi yung asawa niya. Siya naman nasa Pilipinas. Wala yung mister niya. Nahihirapan doon kabubuhat ng 18 halublang. Siya naman ay nakikipaglampungan dito sa ibang lalaki na sinusustinihan niya. Sa ayaw mo sa gusto, matuwa ka at magalit, wala ka sa jurisdiction ng Diyos nun Hindi ka kasama ng Diyos, wala kang kasama ng Diyos sa buhay. Kaya mo nga ginagawa yung masama, dahil wala ka sa ilalim ng pamamahala ng Diyos. Ay aalamin po natin sa Biblia ngayon, kung tayo'y maglilingkod sa Diyos, makatwiran bang maniwala tayo kahit saan tayo naroon, tinatanggap na tayo ng Diyos? O ang nasa Biblia ay mayroong jurisdiksyon na ipinakikilala ang Diyos sa buhay ng tao. Kailangan masakop ka ng jurisdiksyon ng Diyos unless na masakop kay hindi ka magiging dapat sa Kanya. Yan po ang ating iisa-isahin. Umpisahan na natin ang ating pag-aaral, mga kapatid. Pakikita ko lang sa inyo, meron ba talagang jurisdiction ng Diyos sa tao? Pag sinabi yung jurisdiction, sakop nung kanyang, kumbaga merong isang imaginary line na nakaikot sa iyo, nasakop ka nun. Pakinggan nyo, 4:7 ni Santiago, ganito po ang ating mababasa. Pasakop nga kayo sa Diyos, tatapwat magsisalangsang kayo sa diablo, at tatakas siya sa inyo. Sabi ng isang utos, pasakop kayo sa Diyos. Utos o hindi? Kaya liwa-liwanag utos Pasakop kayo sa Diyos. Sumalangsang kayo sa diablo. At tatakas siya sa inyo. Gusto niyong takasan tayo ng demonyo? Pasakop ka sa Diyos. May jurisdiction ng Diyos Meron siyang sakop ng kanyang kapangyarihan at paniniwala o pamamahala. Gaya ni Adan at ni Eva, nung sila hindi pa lumalabag sa Diyos, nasa loob sila ng Eden. Nung lumabas sila, pinalaya sila sa loob. Naniniwala kayo? Pakinggan nyo sa Henesis, ganito po ang ating mababasa, mga kababayan. At sinabi ng Panginoong Diyos, narito, ang tao'y naging parang isa sa atin, na nakakilala ng mabuti at ng masama, at baka ngayoy iunat ang kanyang kamay, at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay, at kumain at mabuhay magpakilanman. Kaya pinalaya siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden, upang kanyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kanya. At anupat itinaboy ang lalaki, at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin, at ang isang nagniningas na tabak na umiikot, upang ingatan ng daang patungo sa kahoy ng buhay. Ayun. Pinalaya sila dun sa jurisdiction ng Diyos Nasa Eden sila Dun sila iniingatan ng Diyos Kumbaga sa isda, nasa aquarium si Eva at si Adan. Nasa direct guidance sila at care of the Almighty God. Pero kung sila lumabag, pinalaya sila doon sa halamanan ng Eden. Kaya sila ngayon, hindi nasakop ng jurisdiction ng Diyos. Mula noon, ang tao nang namahala sa kanyang sarili, ligaw na siya, hiwalay na siya sa Diyos. 3:7 ni Malakya. Pakinggan niyo. Mula
ng mga kaarawan ng inyong mga magulang. Kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon. Anong sabi ng Diyos? Mula nung kaarawan ng inyong mga magulang, nagpakaligaw kayo sa aking mga tuntunin, hindi ninyo iningatan. Manumbalik kayo sa akin. Ito nyo. Meron siyang jurisdiction na ipinagaan-nyaya sa tao. Balik kayo. Kaya nga ho ginagamit sa Biblia yung salitang balik loob eh. Pakinggan nyo. Santiago 4 o 5:19. Pakinggan nyo ang nakasulat. Basa. Mga kapatid, kung ang sino man sa inyo ay nalilihis sa katotohanan at siya'y papagbaliking loob ng sino man, Ayon. Kung ang sino man nalilihis sa katotohanan at siya'y papagbaliking loob. Meron ho ba loob? Talaga naman may loob. At pag may loob, may labas. Payag ho kayo? Pakinggan nyo sa 4:11 ni Marcos. Ganito nakasulat. at sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Tatapwat sa kanilang nangasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga. Nakita nyo? Sabi ni Kristo sa kongregasyong Kristiyano ng una, sa inyo ipinagkaloob makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. So dapat sa kanilang nasa labas, ang lahat ng bagay sa kanila talinghaga, parabol, hindi nila naintindihan. Nasa labas sila eh. Dahil meron loob at meron labas ng pagsakop ng Diyos sa tao. Kaya nga yung nasa labas, mahirap eh. Dapat pumasok eh. 7:13 ng Mateo. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan. Kita nyo, utos yun eh. Pumasok eh. Pwede ba nga, hindi Diyos. Kahit saan pwede na ako. Marunong ka pa ba sa Diyos? O hindi ka kumikilala sa Diyos? Sasabihin mo, sumusunod ka sa utos ng Diyos. Pinapapasok ka, ayaw mo pumasok. Ang dinadahilan mo, kahit saan pwede ka. Hindi pwede yun. Tandaan nyo, ito ang diwang nasa Biblia. Dito tayo mag-isip sa mga talatang ito. Hindi pumapayag ang Diyos na kahit saan ka pumunta. You have to follow Him. And following Him will mean that you are going to enter into a definite jurisdiction. Kailangan pumasok ka doon sa nasasakupan ng Diyos. Mayroon labas, mayroon loob. Ginagamit ng Biblia yung salitang balik loob. Bakit mayroon sinasabing balik loob? Hindi lang ang ibig sabihin ng pagbabalik loob sa puso, kundi ang pagbabalik loob mayroon talagang loob at mayroon labas ang jurisdiksyon ng katotohanan. Yay pinatunayan pa ng Biblia nang sabihin ni San Pablo ang ganitong pangungusap na siyang nagligtas sa atin, sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Ulitin mo natin. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Kita nyo, ang tao mula dun sa kadiliman, inaalis ng Diyos, inililipat ng jurisdiksyon. Ang sabi ni Pablo, siya ang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Kaya mayroong paghahari ang Diyos at si Kristo sa tao eh. Pag nasa kadiliman ka, labas ka sa paghahari ni Kristo. Kailangan maalis ka sa kadiliman, mapunta ka doon sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Ayan ang sinasabi sa Biblia. Sa ganitong mga talata, na napakarai pang mga talata, mga kapatid, na kung babasahin natin isa-isa, kukulangin tayo sa magdamag na ito para patunayan ko sa inyo na mayroong lugar na dapat kang puntahan at pagpasakupan. Hindi pwedeng kahit saan doon ka. Meron ba talaga?
O yan, nakita nyo, meron, no? Meron, no? Sino sa inyo ang tutor? Meron. Aalis ka sa kadiliman, lilipat ka dun sa lugar na yon, sa jurisdiction na yon. May loob yon, may labas yon. O ngayon, ang tanong, alin yun? Alin lugar yon? Interesado ho kayo dun sa lugar? Kasi, siyempre, nalaan nating importante yung dun tayo dun sa lugar. Eh, alin lugar? Bakit ho sinabi ko alin lugar? Eh, meron mga mangangaral, ganito paniwala Yung paniwala nila, yung kung saan kinausap ng Diyos, kuno. Si Joseph Smith, yun naman ang mahalagang lugar sa kanila. Pero sila mga lugar-lugar na, yun ang sacred place sa kanila. Para sa mga Katoliko naman, the most sacred place nila ay ang Roma. Dahil doon nakatira ang Papa. Meron naman paniniwala ang mga iglesia watawat ng Lahi Incorporated na yun daw bundok ng Makiling, doon naman ang sacred place nila. Kasi nandun daw ang Diyos sa bundok ng Makiling. Minsan di mo na rin malang kung ang paniwala, no? Sabi, kahit saan daw nandun ang Diyos. Sabi na iba, kahit saan daw andun ang Diyos. Kahit saan pala andun ang Diyos, ba't pumupunta ka pa sa Makiling? Kahit saan andun ang Diyos, ba't nagpupunta ka pa sa kapilya, saka sa simbahan? Wala Diyos kahit saan. Paniwala nila, God is everywhere Ako, hindi nga ako naniniwalang God is everywhere Kahit saan andun ang Diyos. Hindi naman pwede yun. Kahit saan andun ang Diyos. Kahit sa pusali, sa basurahan, malaking basurahan sa metro, andun ang Diyos. Napakawala naman delikadesa ng Diyos mo. Nasa kabaret ang Diyos mo. O sa sabungan. Kahit saan nandun ka mo. Yun ba sabungan o lugar ba o hindi? Ang nasa sabungan, Kristo ng sabong, yung gumagano, yun ang nasa sabungan. Tunay na anak ng Diyos na buhay. Wala rin sa imposible. Kaya ako hindi ako naniniwalang ang Diyos kahit saan nandun God is everywhere, no? He can reach any place in the universe. His power can transcend every part of the universe. But He is not everywhere in the universe. In fact, it was proven by the prayer that was taught by Jesus Christ. Pray unto this manner, Our Father who art in heaven. Ama namin na nasa langit ka. Hindi naman pala kahit nasa dingding ka o nasa altar ka, wala namang ganun. Ama namin, nasa langit ka. Iliwaliwanag naman ang sinabi ni Jesus, nasa langit Kaya nga sabi niya kay Maria Magdalena, huwag mo ako hipuin, pupunta ako sa aking Ama at inyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos. Pupunta ako ron. Kung ang Diyos kahit saan nandun, Ama, kahit saan naman nandiyan ka dito na lang kung di na ako aalis. Ba't sinasabi niya, aakyat ako sa aking Ama? Dahil yung niya, nasa taas, aakyat nga siya Pupuntahan niya Tapos kahit saan daw, nandun ang Diyos. Yan ang mali. Kaya ang mga tao ngayon, kahit saan dinadala ng pastor, ayokong pumari sa kanila. Gusto ko, dalhin ko kayo kung payag kayo. Kung ayaw nyo naman, ano naman ang pakialam ko sa inyo, no? Kung ayaw nyo, dewag. Basta kayo may Biblia. Meron nyo kayong Biblia, pwede nyo basahin kung totoo ko hindi sinasabi ko. Na ang Diyos, merong lugar kung saan niya gusto tayong magsama-sama lahat. Saan kaya yung lugar na gusto ng Diyos doon tayo pumunta? Pakinggan nyo. Sa Mateo 28, versikulo 19, ganito ang ating mababasa, mga kababayan. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sabi ni Jesus, gagawin niyong alagad ang mga tao, ang mga bansa. Para maging alagad, babautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Gusto niyo ho maging alagad? Kung gusto niyo lang. Kung ayaw niyo, gusto niyo kaaway kayo ng Diyos, pwede rin. Ang tao naman may free will no? Di ba? Gusto niyo pumunta sa exposition? Pwede. Gusto niyo wag pumunta? Pwede rin. Gusto niyo makinig sa akin? Pwede. Pero, may Diyos na nakakaalam ng lahat. At ang Diyos na yun, ang aking sinasabi, yung aral niya. Kahit magalit kayo, payag ako, wag lang siyang magalit. Sabi ng Diyos, kung gusto mong maging alagad, kung gusto nyo lang, sabi, bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nung mabasa ito ng mga pastor, palibasa, madidilim ang utak sa kwarta ang gusto kasi. Maraming pastor, pinadilim ng pera ang utak Alam nyo, yung pera, yung matakaw sa pera, malakas magpadilim ng isip ng tao yan, lalo na ng mga pastor. Lalo na yung matatakaw na ikapo sa love offering, madaling dumilim ang isip. Nasa Biblia kasi yun sa isgis ng unang Timoteo. Pakinggan nyo nakasulat. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya. Ayun. Dahil sa pagnanasa nila sa salapi, nasinsay sila sa pananampalataya. Meaning, nasinsay, nalihis, namali, naligaw sa pananampalataya. Ang dahil pera, sa takaw sa pera, lahat ng pagkakakwartahan ginagawa. Kukuha ng ilang talata sa Biblia, gagawing magazine, bebenta sa miyembro. Kukuha ng ilang talata, gagawing libro, bebenta sa tao. Kukuha ng aral, bebenta rin. Binyag, magkano ho? 350 ka first class. 200 naman yung second class. Yung low class, 40 yata. Ayun. Aral yun. Aral yung binyag, ibinenta. May presyo nga Sabi naman ng iba, lulusot, hindi naman ikaw binibenta. Abuloy lang ikaw yung Abuloy, ba't ikaw ang nagpresyo? Ang salitang abuloy, kung ano gusto nung nag-aabuloy, yun ang masusunod. Ikaw ang naglagay ng presyo, may fixed price Saka mo sasabihin, abuloy. Harang yan, yan ang hindi totoo yan. Mali yan Dahil ang aral ni Kristo walang bayad. Kaya nagdilim ang isip ng maraming pastor dahil sa takaw ng pera tingnan ninyo. Nabasa, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kaya, nung magbautismo, I now baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo. Sabi ng sakristan, Amen. Ano ba kahulugan ng Amen? By the way, Kastila yun Ang ibig sabihin nun, tinatanggap ko, sinasang-ayunan ko. Amen. Yo te bautizo en el nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Sino ang natumanggap? Yung bata. Wah! Yaka! 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 Nga, sipin nyo. Sino na bautismo? Kung 5 beses nagbinyag, 5 beses nabinyagan yung sakristan. Nung araw na yon. 5 beses siyang umamin Hindi ba? Yo, first person. Te, second person. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Verbo y del Espíritu Santo. Amen. Sabi ng sakristan. O, di siya yung te. First person yo. Kausap yung te. Umamin siya. Di siya nabautismuhan. O, nag-aral ba kayo ng grammar Kastila? Okay naman yun Yo, first person. Te, como te llama? Ano ang pangalan mo?
Binabautismo kita. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Verbo y del Espíritu Santo. Sabi nung second person, Amen. O sino na bautismohan? Siya. Tapos pinagbayad yung magulang ng bata. Hindi naman nabautismohan yun. Ano ka ba naman? O sige nga, mag-isip nga tayo. Konting isip lang ang gagamitin natin doon. Konting isip lang, maiintindihan natin yung ating ginagaway wala sa lugar. O, di ba? Konting isip lang, lalo na mga abogado, mag-isip kayo kung di totoo sinasabi ko. Ngayon, bakit ko sinabing madilim ang isip nung iba? Aba, nabasa, bautismohan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Alam nyo ginawa? Ipinambautismo yung pangalan. Mag-analyze tayo. Gising pa ho kayo? Nakikinig ho kayo mabuti. Analisahin natin. Magsulat ka sa ibabaw ng lamesa. Ano gagawin mo? Kukuha ka ng lapis at papel, pupunta ka sa lamesa, magsusulat ka sa ibabaw ng lamesa. Doon mo gagawin yung pagsusulat sa ibabaw ng mesa. Yung sa, it's a preposition, tumutukoy sa lugar. Sa, magsulat sa lamesa. Aba, nung mabasa, ginawa yung lamesa ay pinanulat. Tiwari kang isip o hindi? Doon ka magsusulat sa lamesa, wag yung lamesa ay panunulat mo. Ano ibig ko sabihin? Sabi ni Jesus, bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Kaya, yung bautismo, gagawin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Hindi sinabing bautismuhan ng pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Hindi yun ang ipambabautismo mong pangalan, kundi gagawin mo ang bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Parang lamesa, susulat ka sa lamesa. Hindi yung lamesa ang ipanunulat mo. Magbabautismo ka sa preposition yon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Hindi sinabing ipambautismo mo, magbautismo ka ng pangalan ng Ama. Iba yung nang kaysa sa. Ang nasa Biblia, sa, in, baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ibig sabihin, kung nasan yung pangalan ng Ama, nasan yung Anak, at nasaan yung Espiritu Santo, dun ka pupunta, dun ka papabautismo. May lugar kung asan yun. Meron lugar yon. Hindi yung pangalan ng ipambabautismo mo. Hindi yon. Dun ka papabautismo sa pangalan ng Ama. Hindi naman sinabi, bautismuhan ng pangalan ng Ama. No. Ang sabi, bautismuhan sa. Meaning, may lugar, may jurisdiction. Alamin natin sa Biblia. Yung bang pangalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo, may lugar talagang kinaroroonan. Kaya dapat dun sa lugar na kung kinaroroonan nila, dun ka pupunta. Meron ba talagang kinalalagyan yung pangalan ng Ama? May lugar ba? Pakinggan nyo sa Ikalawang Kronika 7:16. Sapagkat ngayon ay aking pinili at itinalaga ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay dumuon magpakailanman. Anong sabi ng Diyos? Pinili ko at itinalaga ko ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay dumuon magpakailanman. Meron ho ba lugar ang pangalan ng Diyos? Meron. At yung pangalan ng Diyos, nasa kanyang bahay. Nasa bahay ng Diyos ang kanyang pangalan. Kaya itinalaga ko ang bahay na ito, ang wika ng Panginoon, upang ang pangalan ko ay dumuon magpakailanman. Kaya yung pangalan ng Diyos may lugar na kinalalagyan. Kung saan nandun yung pangalan ng Diyos, dun ka papabautismo. Hindi yung pangalan ng Diyos ang ipambobotismo sa'yo.
O, meron bang lugar na kinaroroonan yung pangalan ng Ama? Sabi sa Biblia, ang bahay na ito, pinili ko, sabi ng Diyos, upang ang aking pangalan ay dumuon magpakailanman. Talaga bang mayroong pinaglalagyan ng pangalan ng Diyos? Deuteronomio 12:5. Pakinggan nyo. Kundi sa dakong pipiliin. Ano yung dako? Lugar. Ha? Place. Ulitin natin yung talata. Kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng inyong mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan. Tanyo, may dako talaga na paglalagyan ng pangalan. Alin yun? Tuloy. Sa makatwid bagay sa kanyang tahanan. Sa tahanan niya, sa bahay niya, doon ang pinaglalagyan ng kanyang pangalan. Anong gagawin mo? Ay inyong hahanapin at doon kayo paroroon. Saan ka pupunta? Liwanag naman doon ka pupunta eh. Kung may respeto tayo sa Biblia at sa salita ng Diyos, we cannot just ignore these facts na meron lugar kung asan yung pangalan ng Diyos. Doon ka pupunta, doon mo siya hanapin. And I want to read it in English para sa mga Bisaya. Pakinggan nyo. But unto the place which the Lord your God shall choose out of all your tribes to put his name there, and to his habitation shall ye seek, and thither thou shalt come. Ang sabi niya, the place that God will choose. Yung pipiliin ng Panginoon. Ang sabi niya, to put his name there, na paglalagyan niya ng kanyang pangalan, doon kayo paroroon. Ito ba matututulan pa kahit sinong pastor? Huwag mong sabihin kahit saan kakalagkarin mo ang Diyos. May jurisdiction yon. May nasasakupan ng pangalan ng Diyos. Asan siya? Nasa kanyang bahay. Ang pangalan ng Diyos na Ama, nakakapit sa kanyang bahay. Alin ba yung bahay ng Diyos? Nandun yung kanyang pangalan. Pakinggan nyo sa 3:15. Basahin nyo sa Biblia nyo. Baka sabihin nyo, niluloko kayo. May Biblia rin kayo, basahin nyo pag-uwi. Basa. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, Alin yun? na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Alin ho yung bahay ng Diyos? If I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of God, the pillar and ground of the truth. Alin ho yung bahay ng Diyos na nandun yung kanyang pangalan? Yung iglesia ng Diyos. Ayun. Basahin niyo sa lahat ng Biblia. Binasa ko eh. Y si no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna et firmamentum de la verdad. Nabasa ko sa Kastila, yun din eh. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of God, the living, the pillar and ground of the truth. Sa Bibliang Katolikong Tagalog, kung ako'y maantala ng kaunting panahon upang maalaman mo kung paano nararapat mag-ugali ang mga tao sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos, na buhay na Diyos, na haligi at saliga ng katotohanan. Yun ang nakasulat. Kahit sa ang Biblia mo basahin, ang bahay ng Diyos, iglesia ng Diyos. Nandun ang pangalan niya. Hindi kahit saan nandun ang pangalan niya. Pinili ko ang bahay na ito upang ang aking pangalay dumuon magpakailanman ang wika ng Panginoon. Kaya sa Biblia,
mayroong kinalalagyan yung pangalan ng Diyos. Gusto mong maging dapat, doon ka pa bautismo. Bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nasaan yung pangalan ng Ama? Nasa iglesia ng Diyos. Eh, yung anak nasaan? Pakinggan nyo kung asan yung anak. 3:6 ng Ebreo, ganito nakasulat. Tatapwat si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya. Kita nyo, si Kristong anak naman, puno sa bahay ng Diyos. Oh, asan si Kristo? Nasa bahay din ng Diyos. Yung pangalan ng Ama, nasa bahay ng Diyos. Si Kristong anak, puno sa bahay ng Diyos. Meron ba tayong katunayan? 10:21. At yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Oh, may isang dakilang saserdote, si Kristo yon. Pangulo sa bahay ng Diyos. Nasaan ho si Kristo? Nasa bahay din ng Diyos. Yung Ama, kanyang pangalan, nakakapit sa bahay ng Diyos. Si Kristo, pangulo sa bahay ng Diyos. Eh, yung Espiritu Santo, nasaan? Gusto nyo malaman kung asan ng Espiritu Santo? O, pakinggan nyo kung asan ng Espiritu. Sa Efeso 4, ganito nakasulat. May isang katawan. Tandaan nyo, ho, may isang katawan, sabi ng Biblia. Naniniwala po ba kayong may isang katawan? Yung mystical body of Christ, yung Corpus Christi, meron talagang isa lang yun eh. Isa lang yun. Ano ba yung katawan na yun? Tignan muna nga natin ang interpretasyon ng Biblia kung ano yung katawan na yan. At siya ang ulo ng katawan sa makatwidbagay ng iglesia. Alin ho yung katawan? Iglesia. Sabi, siya ang ulo ng katawan sa makatwidbagay ng iglesia. Ang iglesia, yun ang katawan. Isa lang ho yun, hindi marami yung totoo yung nasa Biblia. Isa lang yun. Iglesia, katawan yun. Ano sabi dun sa katawan? Ulitin ho natin ang Efeso 4:4 hanggang 5. May isang katawan at isang espiritu. Kita nyo, may isang katawan o iglesia. Dun sa iglesia o isang katawan, may isang espiritu rin doon. Tapos ano pa? Gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Kita nyo? Nasaan ho lahat yung isa? May isang katawan, nandun yung isang espiritu, nandun ang isang Panginoon, nandun ang isang pagtawag, nandun ang isang pananampalataya, nandun din ang isang bautismo. Kaya ho lahat yan magkakasama sa isang katawan o iglesia, na siyang tinutukoy sa Biblia ang bahay ng Diyos. Nakita nyo ho? Kaya po, tandaan natin mga kababayan, mayroon lugar na kinaroroonan ng jurisdiksyon ng Diyos, na doon sinabi ng Biblia, bautismuhan dun sa lugar na yon. At tinutukoy dun sa lugar. Sa. Hindi nang. Sa. In. Not by. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yung pangalan ng Ama, yung Anak at saka yung Espiritu Santo, magkakasama sa isang katawan na siyang iglesyang sinasabi sa Biblia. Ano pat kung gusto nating pasakop sa Diyos, dapat masakop tayo nung iglesyang nasa Biblia. Kaya kami ho, napasakop kami ron. Umanib kami ron. Nakita nyo nakalagay, mga kaanib. Hindi naman kami yung iglesia nung nasa Biblia. Yung iglesia ng Diyos, hindi pa kami tao, meron na nun Kung hindi pa pinanganganak ang lelong ko, nasa Biblia na yun. Ay, biro mo nakasulat itong iglesia na ito sa Biblia, noong pang anyo 62, isinulat ito ni Pablo. Nakasulat na, year 62 AD. Itinatag ito ni Kristo nung year 33 AD. Nag-umpisa siyang mangaral, 30 anyos siya. Mula noon hanggang sa 33 and a half na pumanhik siya sa langit, ipinangaral niya na yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia. At yan naman ang isinulat ng mga apostol. Isinulat yan ni San Pablo no less than the early 60s. Yung first century.
Ay nakasulat na sa Biblia, ngayon ay 1997 na. 1,933 taon na nakakalipas nang isulat yan ni Pablo. Paano natin sasabihin tayo yan? Hindi tayo yan, hindi pa nga tayo pinapanganak eh. Nandyan na yan eh. Kailangan mapasakop lang tayo dyan. Diyan kapabautismo sa iglesia na yan sinasabi sa Biblia. Anong katunayan? Sa iglesia ginaganap ang bautismo. Dahil nandun yung pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Meron ba tayong patutuon doon ginaganap ang bautismo sa iglesia? Pakinggan nyo sa unang Korinto 12, ganito nakasulat. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Kita nyo, saan tayo dapat bautismuhan? Bautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Alin yung katawan? Yun nga ang iglesia. Nandun yung pangalan ng Ama, nandun ang Anak at nandun ang Espiritu Santo. Kaya yung salita sa Biblia, bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, magaganap lang ng tao yon pag tinanggap mo ang bautismo sa iglesyang nasa Biblia. Ayan. Kaya meron pong paaral ng Diyos na dapat kang sundin, hindi kahit saan pupunta ka. Kaso, nagpabautismo ka nga. Nagpabautismo ka naman. Iglesia Evangelica Metodista en las Islas Filipinas, Yemilip. Nasa Biblia ba yun? Wala yun. Iglesia Adventista del Septimo Dia, Sabadista. Nasa Biblia ba yun? Wala yun eh. Payag kayo? Wala yun. Kahit sino magbasa, wala sa Biblia yun. Iglesia Jerusalem Nueva. Meron ba nun? Wala nun. Tayo lang ng pastor yun. Iglesia ni Kristo na si Kristo'y tao. Wala sa Biblia yun. Wala. Yung Kristo kasi sa Biblia, Diyos yun eh. Yung kanila iglesia ni Kristo'y tao yung Kristo nila. Kawaawa naman sila. Pakinggan nyo sa 17:5. Jeremias. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Iglesia ka ni Kristo, naniniwala ka kay Kristo, tao pala si Kristo, kasumpa-sumpa ka. Sabi sa Biblia, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Pagkatapos doon ka kapapabautismo, mali, wala sa Biblia yun. Ha? Nag-isip kayo mga kababayan. Hindi ko naman kayo pinipilit. Pwede naman kayo hindi maniwala eh. Hindi ba? Hindi naman kayo mawawala ng gana pag hindi kayo naniwala sa akin. Hindi ba? Hindi naman kayo maghihirap kung hindi kayo maniwala sa akin. Maaaring marami rin kayong pera. Pero hindi ho ganun ang pinag-uusapan eh. Ang pinag-uusapan, Biblia. Kung Biblia pag-uusapan, hindi kahit saan pwede ka. Kung Biblia pag-uusapan, pabautismo ka para masakop ka ng Diyos, saan ka papabautismo? Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Alin yun? Nandun yun sa iglesyang sinasabi sa Biblia. Nandun yung pangalan ng Ama, nandun yung Anak, nandun din yung Espiritu Santo. It is the place of God's jurisdiction. Doon ka pupunta, doon ka papasakop. Yun ang sinabi ni Jesus, kung saan ako nandoon, dapat nandoon din ang lingkod ko. Si Kristo ay puno sa bahay ng Diyos. Hebreo 3:6. Kaya doon ka dapat pumunta sa pinagpupunuan ni Kristo. Ang tanong, kung ayaw kang pasakop, ayaw mo doon sa lugar na yon, basta kahit saan ka pwede, sabi mo, payag ba ang Diyos doon? Pakinggan nyo sa Isaiah, ganito ating mababasa. Kami ay naging gaya ng hindi mga pinagpunuan kailanman, gaya ng hindi natawag sa iyong pangalan. Sabi sa Biblia, mayroong mga tao, naging kagaya kami ng hindi pinagpunuan kailanman. Hindi sila nasakop ng pamumuno ni Kristo. Hindi kami natawag sa pangalan mo. Ano hinihintay ng mga taong ito? Kaming lahat ay nagsisiungol na parang mga oso at lubhang dumadaing na parang mga kalapati. Kami nagsisihanap ng kahatulan, ngunit wala, ng kaligtasan, ngunit malayo sa amin. Ang layo pala ng kaligtasan doon sa hindi pinagpupunuan ni Kristo. Paano ka nga namang maligtas kung hindi ka pagpupunuan ni Kristo? Sapagkat pastor kang tunay nitong mundong kabilugan,
obehang sino paman, kung di masok sa bakuran, hindi mo na sasakupan. Nasa pasyon eh. Pastor kan tunay, nitong mundong kabilugan, ang obehang sino paman, kung di masok sa bakuran, hindi mo nasasakupan. May bakuran o wala? Gusto niyong pasakop? Pasok tayo sa bakuran. Jurisdiction na hinihingi ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya. Hindi mo pumapayag ang Diyos kailanman na siya ay ating paglingkuran sa paraang minarapat ng ating sarili. Kung atin pong susuriin ang kasulatan, meron pong mga eksaktong batas ng Diyos, mga kaparaanang ang Diyos ang naglagay sa paglilingkod ng tao sa Kanya. Hindi ho tayo libreng mag-isip, magformularyo, o umimbento ng ating kaparaanan para tayo maging dapat sa Diyos. Ang Diyos po mismo sa Kanyang kadakilaan at sa Kanyang pagiging makapangyarihan sa lahat, siya po ang naglagay ng mga batas at mga palatuntunang susundin natin. Hindi ho tayo pinayagan ng Diyos kailanman na kahit saan tayo, kagaya ng paniniwala ng iba, kahit saan daw siya maglingkod sa Diyos, maliligtas din siya. Kahit saan siya naroon, kahit siyang mag-isa lang, kaya kahit nandun siya sa maling pananampalataya, basta naman taos-puso siya sa kanyang paglilingkod sa Diyos, siya raw ho ay magiging dapat sa Diyos. Yun po ay maling persepsyon ng tao tungkol sa paglilingkod sa Diyos. Gaya po ng pinag-aralan natin noong nakaraan, nabasa natin sa Biblia na ang Diyos mayroong lugar na kung saan niya inaasahan ng tao, pasasakop. Miski sa pasyon, gaya ng sinabi ko sa inyo, ikaw ang wikay pastor na tunay nitong mundong kabilugan, ang obehang sino pa mang hindi masok sa bakuran ay hindi mo nasasakupan, sabi sa pasyon. Biblia naman, may pinipiling dako ang Diyos o lugar para paglingkuran siya ng tao. Yun po ang jurisdiction ng Diyos sa tao. At yun po ang ating ipinangakong pag-aaralan ngayong gabi. Paano natin matitiyak na tayo kung maglilingkod, tatanggapin ng Diyos yung ating paglilingkod. Kung maglilingkod tayo sa Diyos, sa ating sariling kagustuhan, hindi ho tayo tatanggapin ng Diyos. Gaya ng nangyari kay Cain, kay Uza, at saka kay Nadab at kay Abihu, na ang ginawa nila yung gusto nilang gawin. Hindi ho nila ginawa yung gusto ng Diyos na gawin nila. Kaya sila, imbis na sila naging dapat, napahamak pa sila. Ang katunayan noon, dun sa 10 ng Roma, versikulo 2, gusto ko pong ulitin yun. Sapagkat sila'y pinatototohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, tatapwat hindi ayon sa pagkakilala, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Meron ho, hindi napasakop Sa pagsusumakit ang wika nilang itayo, yung sarili nilang kanila, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Yun ho ang masama sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Hindi tayo magiging dapat pagka ang paiirali natin yung gusto nating sarili. Hindi ho pwede yan. Miski mismo ang mga apostol nagpapatotoo ng bagay na yan. Sa unang Korinto 6, versikulo 12, ganito po ang ating mababasa. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ay nararapat. Sabi ni San Pablo, lahat ng bagay sa akin o para sa tao, lahat ng bagay na ginagawa niya matuwid. Pero sa paningin ng Diyos, hindi lahat ng bagay ay nararapat. Yun ho ang pamantayan ng tunay na katwiran. Hindi ko matuwid sa tao, matuwid na rin sa Diyos. Meron ho mga ginagawa ang tao, kung minsan nakala niya kay ganda-ganda Pero pala, hindi naman marapat sa Diyos
Kagaya lang nung nagsusugat ng katawan pag mahal na araw. Yung magpapasa ng krus, magpapapako sa krus, yung kanilang katawan ay susugatan nila sa pag-aakala nila na yun ay kalugod-lugod sa Diyos. Pero kung sasangguni ka sa Biblia, sa Colosas 2, ganito po ang sinasabi. Ang mga bagay na iyay katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa at sa pagpapakababa at sa pagpapahirap sa katawan, ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. Inyo, ang mga bagay na yan, ang wikay ni anyo ng pagsambang kusa. Kusa lang naman yun eh. Tanungin nyo ang pare, utos mo ba pare, padre, na yung mga miyembro ng Katoliko magpapako sa krus at yung kanilang mga katawan, yung kanilang hampasin, kuminsan kung walang hahampasin, sila na rin ang humahampas sa katawan nila. Hindi nyo nakita sa Pampanga sa amin, may hawak ng mga ginagano. Sabi sa Pampanga ron, magdarami. No? Talagang dumudugo yung likod, binubugbog yung kanilang pamalo. Sabi ko nga, kung nag-iisip lang tayo, ibinidisclaim ng pari yun, hindi naman daw utos yun eh. Lumalabas pagsambang kusa na pagpapahirap sa katawan na walang anumang kabuluhan, sabi niya, basahin natin ulit. Ang mga bagay na iyay katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa at sa pagpapakababa at sa pagpapahirap sa katawan, ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. Walang nagagawang buti yun sa atin eh. Ang katunayan, labag sa Diyos yun. Pakinggan niyo sa Levitico. Ganito ating marunong. Huwag ninyong pukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay. Ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anumang tanda. Ako ang Panginoon. Bawal ng Diyos yun. Limbagan mo yung laman mo, tatuan mo, o kaya kudlitan mo, o kaya sugatan mo. Bawal eh. Ngayon ho, maraming ginagawa tao, yung bawal mismo eh. Yung tato, uso nga yung tato. Tatuan ng tatuan. Sabi, huwag mong lilimbagan ng iyong laman. Huwag mong kukudlitan ng iyong laman. Ako ang Panginoon. Ang tawag doon, penitensya ba tawag doon? Sabi ng pare, hindi naman daw utos yun eh. Pagpapakakusang pagpapahirap sa katawan na walang anumang kabuluhan, sabi ng kasulatan. Wag mo kayo magagalit, binabasa ko lang naman sa Biblia. Meron mga gumagawa ng ganon. Ngayon, kung gagawa tayo ng ganon, tapos wala naman palang kwenta, di sinasayang natin ang ating panahon. At hindi lang yung ating panahon, kundi pati yung ating kaluluwa. Yung ating kaligtasan na iwawala natin dahil doon sa hindi natin pagsunod sa kalooban ng Diyos, kundi ang nasusunod ng marami yung sarili niyang kalooban. Diyan sa punto na yan, ibig ko pong imarka sa inyo isang bagay. Kung Biblia ating pagkukunan ng diwa, hindi pumapayag ang Diyos for a man to serve Him in the rightful way in man's eyes. Kung yung ginagawa mo rightful sa paningin mo lang. Sabi ng Biblia, lahat ng bagay sa akin ay matuwid, sabi ni San Pablo. Ngunit hindi lahat ng bagay ay nararapat. Hindi lahat ng minamatuwid ng tao marapat sa Diyos. Ang katunayan, meron nga matuwid sa tao, yung pala yung nakalukuhan eh. Pakinggan niyo sa Kawikaan. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Meron daan tila matuwid sa tao, tila matuwid. Pero hindi niya alam, yung dulo niyaon ay daan ng, ano ba malay na sila'y papunta sa impyerno? Hindi ba kaya sila nandun eh? Talagang gusto nilang maging dapat sa Diyos. Kaya nga lahat ng pera nila, binibigay na nila. May ikapuna, may love offering pa, may prayer request pa, may chapel construction pa, at nagpapagawa pa raw ngayon ng spaceship doon sa Davao. Merong malaking compound doon. Nagpapagawa sila ng isang convention hall na ang itsura ay parang spaceship. At yun daw ay maglalaman ng mahigit 50,000 tao, mas malaki sa Araneta Coliseum. Gaanong pera gugugulin doon? Ba't merong ganon?
Bakit meron ganun karaming perang nilalabas ang tao? Talagay nyo yun, no? Lalabas ba yung pera na yun? Kung medyo bulahan lang ng konti, lalabas ba yun? Kayo man, yung pera niya, di nyo naman basta ilalabas eh. Meron ng tao, nagmamakaawa ka na, ayaw pa lumabas yung pera niya. Di ba? Lahat ng pangako, ipangako mo't hindi lalabas ang pera niya. Eh, ba't lumabas ang pera? May pananampalataya sila. Akala nila, papunta sila sa langit sa ginagawa nila ngayon. Pero wala silang kamalay-malay. Gumagawa silang unti-unti ng tulay papunta sa impyerno. Bakit? Eh, yun ang sabi sa Biblia. May daang tila matwid sa tao. Hindi niya alam ang dulo niya ang daan ng kapahamakan. Kaya hindi mo batayan yung matwid natin sarili. Kaya kung tayo maglilingkod sa Diyos, ang pinakamagandang magagawa natin, sumunod tayo sa Diyos. E saan ka pupunta? May jurisdiction ng Diyos sa tao eh. You must be under God's jurisdiction. Just like in Eden, when Adam and Eve were under the jurisdiction of the Almighty, wala silang problema eh. Kaya ang kalagayan nila, they are assured. Pero nung sila ay lumabag, pinaalis sila sa Eden, wala na sila sa jurisdiction ng Diyos. Sa loob ng daong, nasa jurisdiction ng Diyos yung 8 kaluluwa. Yung nasa labas ng daong, pinabayaan ng Diyos, mga lulod lahat yung masasama na ayaw pumasok sa jurisdiction ng Diyos. Kaya, kung nung una may Eden, tapos ay may daong, sa ating panahon, mayroon pa rin jurisdiction ng Diyos. Doon ka pupunta para ikaw ay masakop ng Diyos sa kanyang, sa iyong paglilingkod sa Diyos. At nakita na po natin ang bagay na ito. Nabasa na natin yun, mga kapatid na rin. Opo, merong jurisdiction ng Diyos at yun ang bahay ng Diyos na ating napag-aralan. Na yung bahay ng Diyos, yun ang iglesia ang sinasabi sa Biblia. Hindi po pwedeng tayo sasabihin natin, hindi naman ay kakailangan niyang iglesia. Hindi naman niya kailangan niyang relihiyon. Sabi ni Eddie Villanueva, hindi naman ay kamahalaga yung iglesia. Yung relihiyon, di mahalaga yan. Ang mahalaga ay karelasyon. Relasyon sa Diyos, hindi relihiyon. Hindi nila. Pero tignan mo yung kanilang mga rehistro sa gobyerno, nakalagay sa kanila, religious corporation. Ako po, ikinalulungkot kong sabihin, pero tayo, hindi tayo pasasakot sa Diyos, hindi tayo maliligtas. Kayo at saka ako. At alam niyo po ba ang sakop ng Diyos? Yung iglesia. Huwag sabihin, hindi kailangan ng iglesia. Sukat mo, marunong ka pa ba kay Kristo? Sabi ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng impyerno, hindi mananaig laban sa kanya. Gusto mong huwag panaigan ng impyerno, pasakot ka sa iglesia. Di ba? Kiniwanag nun eh. Sabi ni Garito, and I say unto you, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. The gates of hell shall not prevail against it. Ang mga pintuan ng impyerno hindi mananaig laban dun sa iglesia na itinayo ni Kristo. Kaya gusto mong makaligtas sa impyerno, pasakop ka sa jurisdiction ng Diyos. At ang jurisdiction ng Diyos ay ang iglesia sinasabi sa Biblia. Hindi ho kami, baka kayo magkamali. Hindi kami iglesia, umanib lang kami dun sa iglesia ang nasa Biblia. Pero yung iglesia ang nasa Biblia, hindi pa tayo tao, nandito na sa Biblia. Nagtataka lang ko sa mga pastor ngayon kung ano-ano pinagtatayong iglesia, samantalang may iglesia na sa Biblia. Kanya-kanya. Church on the rock. Alagay. Parang alak Meron, Jesus is Lord, fellowship. Jesus is Lord, church. Jesus is the rock. Jesus is miracle crusade. Jesus is for Jesus. For Jesus, wala namang Christ. Alam niyo, halatang halata sila Dapat, pag may Jesus, may Christ para kumpleto. Parang iglesia ni Kristo. Nilagyan niya Kristo, wala namang Jesus. Di pugot, hindi ba Kristo Jesus yun? Jesu Kristo yun. Inalit mo yung Jesus. Di Kristo na lang. Delikado pagka Kristo lang Alam niyo kung bakit?
Pakinggan niyo kung bakit. 24 nyo na po. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo. Meron na ikaw magsisilitaw, mga bulaang Kristo. Kaya ang Kristo, may Kristo sabong. May bulaang Kristo. Magpapakita pa nga ng mga tanda Ulit natin. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Sabi nyo, may Kristong magliligaw. Hindi lahat ng Kristo totoo. Lalo na kung walang Jesus yan, pangit yun. Nasa Biblia kasi Kristo Jesus Jesu Kristo. Kristo ka lang. Walang Jesus, hindi definido yun. Meron naman Jesus lang, walang Kristo, hindi rin definido yun. Malay mo kung sino Jesus yan. Yung kapitbahay na, pinipingot ng nanay, tarantado ka Jesus, napakawalang niya mo. Jesus ang pangalan na pinipingot ng nanay niya. Walang Kristo yun. Paano ngayon yun? Sinong Jesus yung nakuha mo na yun? Dahil Jesus na yan. Kaya, delikado. Yan ang sinasabi ko, kung maglilingkod ka rin lang sa Diyos, tutuhanin mo na, kumplituhin mo pa. Paano ka naman maliligtas ng hindi definido ang ginagawa mo? Kaya po sa Biblia, huwag kayong padadala dun sa sinasabi ng iba, hindi raw mahalaga iglesia. Napakahalaga po ng iglesia sa Biblia. Hindi kami yun Yung iglesia ang nasa Biblia, napakahalaga noon. Kailangan tayong pasakop doon. Bakit? Yun ang pinangakuan ni Kristo na ang pintuan ng impyerno hindi mananaig laban sa iglesia ngayon. Gusto mo huwag kang makapunta ng impyerno? Pasakop ka sa iglesia ang sinasabi sa Biblia. I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Ang sabi ni Kristo. At si Kristo po hindi nagsisinungaling. Ang iglesia ang instrumento para ang tao'y mailigtas sa impyerno. Bakit? Pakinggan niyo sa 5:23 ng Efeso, ganito po ang ating mababa. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Kaya alin ang ililigtas ni Kristo? Si Kristo, pangulo ng iglesia. Napansin niyo ba si Kristo, pangulo ng iglesia? Napansin niyo ba mga kababayan? Ulitin nga ho natin. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia. Ando nangungulo si Kristo? Hindi kahit saan mo pwedeng kalagsarin si Kristo. Jesus is the head of the church. O yung iglesia ang nasa Biblia. Siya ang pangulo ron. Ano ba ibig sabihin ng pangulo? Siya presidente. Siya may jurisdiction doon. Siya may kapangyarihan doon. Labas ka ron. Ano ngayon ang labas mo? Ayaw kang pasakop ko. Ayaw kang maniwala sa iglesia. Anong labas mo? Sabi sa pasyon, sapagkat pastor kang tunay, nitong mundong kabilugan, ang obehang sino paman, kung di masok sa bakuran, hindi mo na sasakupan. Nakita nyo? May bakuran si Kristo Ang totoo, pangulo siya ng iglesia. Gusto mong masakop ka ni Kristo, pasakop ka sa iglesia. Because He is the head of the body, which is the church. Sabi sa Biblia. Gusto niyo kong maging dapat sa Diyos, masakop ka sa iglesia. Kaya nga lahat tayo may iglesia. Sa paniwala natin na tayo gusto natin maligtas Ngayon sabi ng iba, iglesia. Ako naniniwala sa iglesia na yan. Ako ikay saradong katoliko. Nagkakamali ka naman kapatid. Ang katoliko, iglesia rin Iglesia Katolika Apostolika Romana. Di ba iglesia rin yun? Di ba? Iglesia Jerusalem Nueva. Iglesia ni Cristo sa ibabaw ng bato. Iglesia ni Cristo 1914. Iglesia ni Cristo 33 AD. Iglesia ni Cristo anti-organ. Iglesia
Evangelica Metodista Episcopal en las Islas Filipinas, Yenilit naman yun. Meron naman Christian Missionary Alliance, meron naman Iglesia Jesus is Lord, Jesus ang Panginoon, Jesus is Lord Church, Jesus ang Panginoon Iglesia. Mahirap ka lahat ko. Jesus is Lord Church. O de, Tagalogin mo, labas mo. Jesus ang Panginoon Iglesia. Ano ba naman yun? Mahirap, Parang wala sa grammar eh. O, yun namang isa. Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ano ba talaga yan? Crusade ba yan o ministry? Kasi hindi naman yun ang nasa Biblia eh. Kaya tayo nagkakagulo eh. Meron na kasing Biblia, kanya-kanya pa tayo eh. Basta ito ang masasabi ko sa inyo. Kailangan ng taong pasakop sa iglesia na sinasabi sa Biblia. Alin yun? Alin yun? Alin nga? Kumbidahin niyo mga pastor sa susunod na mga kapatid. Pag-aralan natin, kung loloobin ng Diyos, alin yung iglesia na yon na pinangakuan ni Kristo, hindi pananaiga ng pintuan ng impyerno. Alin yun? Yan ba ngayon ang nakatayo rito sa ating bansang katakot-takot ng dami? Agawan ng agawan sa buto, ang mga aso? Agawan sila ng agawan. Sirawan totoo, ang hindi pumasok sa amin, walang kaligtasan. Pero hindi sapat yung daldal ko't daldal ninyo eh. Hindi sapat yung paniniwala mo't paniniwala ko. We are not free to believe our own belief. It must be the belief that was believed by the apostles in the New Testament. Kailangan ng ating maging paniniwala yung paniniwalang apostoliko. Kung ano ang pinaniwalaan ng mga apostol, yun din ang atin. Kaya pagdating sa iglesia, alin ang iglesia ang totoo? Ang itinayo ni Manalo, ang itinayo ni Kibuloy, ang itinayo ni Bahá'u'lláh, ang itinayo ng Papa sa Roma, ang itinayo ba ng mga protestante, ni William Miller, ng Mormon, ni Joseph Smith, ni Russell ng Saksi ni Jehovah. Alin ang iglesyang nasa Biblia na sinabihan ni Kristo? Ang iglesyang to, hindi pananaigan ng pintuan ng impyerno. Hindi pwedeng ma-impyerno ang taong manghahawak at sasampalataya at mananalig sa iglesyang nasa Biblia na itinayo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Yan ho, susunod natin pag-aaralan kung loloobin ng Diyos.